God is good. And all the time. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Come on. God is so good sa atin pong mga buhay. Let us declare our calling verse, the Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord. We also have our culture. Sabay-sabay po nating ideklara, I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ, and I'm not extreme. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Praise God. Mabuti po si Lord. Amen? Praise God. So, welcome po in Jesus Anointed One Church, Full Gospel Christian Ministry. Welcome po lahat po ng mga bago and first time. We do not offer to change the religion, but to have a relationship with the Lord. Amen? Ang goal po natin ay hindi palitan ng relihiyon, kundi para magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Amen? So last week po or last month in our July series, tinuruan tayo ng Panginoon about the word expansion. Sabihin nga po natin, expansion. Sabihin mo sa katabi mo, partner, I believe may in-expand na sa'yo si Lord. At kasama ang wallet mo doon. Amen? Amen? Praise God. Kasama ang wallet ng katabi mo, kaya mamaya daw magsasamgyup kayo. Praise God. Nakakatuwa si Lord, because God has taught us last week that as He do expansion in our lives, sa pagkilos natin para sa Kanya, dapat pala ang rason kaya tayo nabubuhay ay palaging para sa kaharian. Amen? That we work not for the glory of men o sa ikabubuti o para papuri para sa tao, kung ano sasabihin ng tao sa atin, but we live for Christ. Amen? Praise God. At ngayon pong buwan ng August, wow, praise God. Alam niyo po, sobrang excited ako. Amen? Malapit na si whenever, malapit na ang bare months, malapit nang sumilip si kumpareng Jose Marichan, and God is good. Amen. In the month of August, ito pong month of August, trivia, sa mga negosyante po, ang month of August, ang tawag nila dyan is, kung alam niyo po, ghost month. More sa mga negosyante, ang thinking nila, ang August po ay mahina na season. Yan po ang tingin nila. So, talagang medyo tricky po ang buwan ng Agosto. Pero, sa atin pong mga nakakilala sa Lord at talagang kinikilusan ng Lord na may expansion, this month of August, our topic is entitled, #Feeling Blessed. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, #Feeling Blessed. Amen? Ngayong buwan na to, ipaparanas ng Panginoon ang agos ng biyaya para sa iyo. Amen? Aagos ng pagpapala, aagos ng kakaibang provision sa buhay mo, aagos ng kakaiba't mga sorpresa ng Panginoon sa buhay mo. Sabihin mo sa katabi mo, partner, ikaw na yon. Amen? Sobrang excited po ako for the month. Praise God. Ang saya po ng August. Talagang pag-blessing po, talagang ang saya pong pag-usapan. Amen? Because God will work on us by blessing us mightily. Amen? At ngayong month po na to, hindi hahayaan ni Lord na ang month mo ay ghost month o matumal na buwan. Ang gusto ng Panginoon, ang buwan na to, you are feeling blessed. Sabihin mo na lamang, Lord, thank you, I feel blessed today. Amen? 100 na lang laman ng wallet mo, pero Lord, thank you, I feel blessed today. Amen? Di mo alam, mamaya, yung katabi mo, lilibre ka talaga niya ng kape. Amen? You will feel blessed today. Na-pressure yung katabi.
Praise God. Okay po. So, this month, this August series po natin is entitled #Feeling Blessed because the Lord wants to bless us more not just by expansion, pero yung maramdaman natin mismo yung biyaya ng Diyos. Amen? Now, alam po ba ninyo na sa Diyos, ang pag-uumpisa po ng mga bagay ay kasing dali rin po ng pagtatapos para sa Kanya? Hello? May mga tao po, our character bilang isang tao, napakahirap po sa atin ang magsimula. Ang hirap magsimula po mag-aral, tama po ba? Kasi yung mga baby, bago mo po maiwan yan sa eskwelahan, kahit nga yung play school lang, ang hirap. Bakit po maghahabol, naiyak, mahirap magsimula? Tama po ba? Sa negosyo po, ang hirap magsimula. Wala kang buyers, wala kang clients, so struggle po ang magsimula. Amen? Isa pong character ng isang tao ay talagang mahirap pong magsimula. Pero pagdating po sa Panginoon, karakter ng Diyos na magaling siyang mag-umpisa at magaling rin siyang magtapos. Amen? Kaya ang title po natin this morning is entitled, Umpisa niya, tapos din niya. Amen? Ulitin nga po natin, umpisa niya. Ulitin po natin sabay-sabay. Umpisa niya, tapos din niya. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Come on, let's give God the best clap of praise. So may mga tao pong madali sa kanila mag-umpisa at hirap na hirap pong magtapos. Mayroon naman po mga tao, ang dali-dali sa kanila ang mag-umpisa, pero hirap magtapos. Meron naman pong ang hirap mag-umpisa, ang hirap din magtapos. Wala na pong suotan, ano? Pero ang usapin po ng pag-uumpisa at pagtatapos ay one click lang sa ating Diyos. Amen? As the Lord says, buksan po natin, Philippians chapter 1, verse 5 to 6, tapos tatalon po tayo ng 11. Ang nagsasalita po dito ay si Paul. Ano po? Basahin po natin sabay-sabay, verse 5. Because of your partnership in the gospel from the first day until now, verse 6, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Verse 11, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. So balikan po natin yung verse 5 and verse 6. So kung papaanong madali po sa Diyos ang mag-umpisang likhain ang lahat ng bagay, ganon din kadali sa Diyos ang wasakin ang mga bagay o tapusin ang mga bagay. Kaya po, sinulat ni Paul or ni Pablo in the book of Philippians ang mga bagay na ito. Sabi niya, dahil may relasyon ka sa Panginoon or because you have partnership in the gospel, sa salita ng Diyos, sa simulat sa Paul, in verse 6, being confident of this. So pag may relasyon ka pala sa Panginoon, you are confident na may gagawin sa iyo ang Diyos na mabuti. Amen? He who began a good work in you, sinimulan ng Diyos sa iyo, kaya niyang tapusin ng maganda hanggang dulo. Amen? Grabe po. So kapag binasa po natin in Philippians, makakalimutan natin yung lahat ng sinabi ni Pablo pag narinig natin na, grabe, the Lord who began good work in me. Sinimulan ng Lord ng maganda. Kaya niya rin palang tapusin ng maganda. Amen? Kaya simulan po natin, number 1. God is so confident to start with us. Ang Diyos ay kumpiyansa sa sarili na kaya niyang mag-umpisa sa'yo. Ano po ibig sabihin nun? If we go to verse 5, si Paul po, he's talking about partnership in the gospel. Ibig sabihin, may relasyon ka sa Diyos, nananalangin ka sa Panginoon, you're reading the Bible, may connection kayo ni Lord. At kapag may connection kayo ni Lord, pagdating po sa verse 6, you are confident enough na may kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya pala po ganon. In our everyday living, nakikipag-usap tayo sa Lord. We pray, we read the Bible. Talagang you're making interaction para maging close kayo. Nang sa ganon, kapag nanalangin ka sa Lord, you are confident enough na Lord, kaya mo tong gawin.
Amen? Na Lord, kaya mo to eh. Alam ko, kaya mo to. Kailangan pala po matindi yung relasyon natin sa Panginoon. You are interacting with God. Talagang kinakausap mo siya. At ito po yung gusto ng Panginoon, yung maging partner kayong dalawa sa buhay na to. Amen? Partnership with the Lord. Na ang Diyos mismo ang nag-umpisa sa'yo. Why? The moment you accept Jesus in your heart, nakilala mo siya, nagpatuloy ka, may relasyon na kayo ni Lord. Sabihin mo sa katabi mo, partner, close na kayo ni Lord nun. Amen? May connection na kayo ni Lord. At ang hilig po ng Panginoon ay ang mag-umpisa ng mga bagay-bagay sa buhay natin. Number 1 character ni Lord ay ang mag-umpisa. Hindi lang basta mag-umpisa, pero paborito niya ding magtapos. Siya po ang nag-umpisa ng ilaw. Tama po ba? Nung sinabi niya po, when He is making the world, sabi niya, let there be light. Ang Diyos ang nagpauso, siya ang nagsimula ng salitang ilaw. Siya ang nagbukas ng mga ilaw sa mundo. Sa Kanya nagsimula. Ang Diyos, sa Kanya din nag-umpisa ang trabaho. Bakit po? Nung ginagawa niya po ang mundo, trabaho po yun. Amen? Sinabi po doon, God created the birds. God created, tama po ba? Ibig sabihin, nagtatrabaho ang Diyos. Sinisimulan niya. Kaya pala po lahat ng bagay, dito po sa mundo, lahat po yan sinimulan ng Diyos. Amen? Siya ang nagsimula ng blessing. When He says, God blessed them and said to them, ibig sabihin yung blessing po, ang Diyos ang nagpauso sa Kanya galing. Amen? Ang Diyos ang nag-umpisa ng modeling. Ano po ibig sabihin nun? Si Lord, ang gusto niya maging model siya sa tao. Maging kagaya natin siya. Maging kagaya natin yung karakter niya. Why? Sabi niya, nung hinulman niya po si Adan, and God made man in His own image. Ibig sabihin, ang Lord po ang nagsimula ng salita pong modeling. Gusto niya maging model sa tao. Ito pa po ang pinakamatindi. Siya ang nagsimula ng salita pong surgery. Ha, pastora, parang wala namang puno na surgery. No. Sabi po, Genesis 2, verse 21 to 22. Nung natutulog po si Adan, while he was sleeping, he took one of the man's rib. Kumuha siya sa tadyang, tama po ba? Para mabuo po si Eva. And closed up the place with flesh. Inoperahan niya. Hello? Ang Diyos ang nagsimula. Amen? And then the Lord God made a woman from the rib. Yan po ang hilig ng Diyos, ang mag-umpisa. Hilig ng Diyos ang magpauso. Hilig ng Diyos ang maging starter ng buhay mo. Amen? Halos lahat ng bagay sa mundo, ang Diyos po ang author. At ini-impress niya lang sa tao para mangyari. Amen? Ini-impress niya lang sa'yo para magawa mo. Sino po ba ang nagpasimula ng barko? Si Noah po, tama? Sino pong nagbigay kay Noah ng wisdom? Ang Lord. Kung mababasa niyo po yung Bible, the moment na ginagawa po ni Noah, si Lord po, nung nagko-command kay Noah, may sukat. Hello? Ibig sabihin, yung mga measurement pala, si Lord ang nagpauso. Sa Kanya po, nagsimula. Amen? Kaya pala sabi natin, lahat pala ng bagay, sabi ni Paul, lahat ng bagay na naiisip mo, ang Diyos ang nagsimula. Amen? Kaya kung ano yung panalangin mo ngayon na pinanghahawakan, ang Diyos ang magsisimula niyan sa'yo. Amen? Kikilusan niya ng Diyos. So everything started with God and with God alone. Basta ang sabi po ni Paul, lahat ng magagandang bagay galing sa Diyos. Lahat ng bagay na good, ang Diyos ang nag-umpisa. Ano po ba mga good work ng Diyos? Bilisan ko lang po. Una pong good work ng Diyos, salvation. Yung maligtas ka. Amen? Isa to sa pinaka-good na inumpisahan ng Diyos sa atin. Yung kaligtasan mo, inumpisahan niya yan. Kumpiyansa ang Diyos na kapag inumpisahan niya, may mangyayari. Amen? Why? Nung namatay po si Jesus Christ, hindi kanya kilala. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi yan kilala ni Jesus during that time. Pero alam niya na mabubuhay yan. Pero ano po nangyari? Si Jesus, advance siya mag-isip. Binigay niya yung buhay niya para sa'yo at para sa akin, para maligtas ka.
Amen? Ganito magsimula ang Diyos. Hindi kanya basta sisimulan. Pero ang Diyos kapag nagsimula, advance pa siya mag-isip sa kaya mong isipin. Amen? Hindi masasayang ang kaligtasan ng Diyos sa'yo kasi siya ang nag-umpisa sa buhay mo. Marami pong tao, when they start something, hindi po natatapos. Magaling lang sa umpisa. Pero ang Diyos na meron po tayo hanggang dulo, magaling ang Diyos. Amen? Pangalawa pong bagay, it is grace. Yung biyaya ng Diyos na inumpisan sa atin, good work po yun ng Panginoon. Yung biyaya to supply your needs, biyaya po iyon, good work po iyon ng Panginoon. General provision, yung hangin, tubig, yung strength na meron po tayo, biyaya ng Diyos, good work ni Lord. Amen? Special provision na binibigay po sa atin, the answered prayer, paglayo sa sakuna at disgrasya. Yung kakayanan po natin na mapagtagumpayan ang pagsubok at hamon ng buhay, bahagi po yun ng good work ng Panginoon. Number 3 is love. Ito yung heart ng Diyos, pero good work din po niya para sa atin. Why? Yung pagmamahal na meron siya, ito po yung pagmamahal na nagre-reward. Pagmamahal na nagdidisiplina. Pagmamahal na nagpaparamdam. Pero inumpisahan niyang mahalin ka at gusto niya hanggang dulo, minamahal ka niya. Amen? Si Lord, pag nag-umpisa, hindi siya hanggang gitna lang. Gusto niya hanggang dulo, matapos niya yung pangako niya para sa'yo. Amen? Kaya kung may mga panalangin ka na, Lord, parang last year or 2 years ago, sabi mo, sasagana yung buhay ko. Bakit parang hindi maganda yung nangyayari sa akin? Sabi po ni Paul, dineclare niya in Philippians, lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos ay maganda. Kung hindi pa maganda ang nangyayari sa iyo ngayon, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Amen? Hindi pa tapos si Lord, may ginagawa pa siya and He will turn it beautiful in your sight. He will turn it good in your sight. Basta ito lamang ang gusto ng Panginoon. Pag sinimulan niya sa iyo, makakasigurado kang tatapusin niya ito ng napakaganda. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Come on. Ano po yung number 2? God is so confident to finish what He started. Yung una po, yung number 1, God is confident to start with us. Excited si Lord, confident siya kasi may relasyon sa sayo para makapagsimula. Pero dahil nakapagsimula siya, confident din siya na may tapusin sa'yo. Amen? Confident din siyang tapusin yung nasimulan niya sa'yo. Sino po dito, sometimes you feel like, parang pastora, wala pong progress yung buhay ko. Parang stagnant po yung nangyayari sa buhay ko. Parang hindi po ko umuusad. Nilinaw po ni Paul na si Lord ang author ng lahat ng bagay sa paligid natin. Amen? Hindi lang yun. Sabi po ni Paul, inumpisahan niya sa atin, kaya siya rin ang magtatapos. Sabi po, balikan nga po natin, Philippians chapter 1 verse 6. In verse 6, as Paul says, being confident of this, that He who began a good work in you, ang gumawa ng mabuti sa'yo, will carry it on to completion. Tatapusin niya. Tatapusin ng Diyos. Pastor, ano ba yung tatapusin? Mamamatay na ba ako? No. Kung pinangako sa'yo ni Lord na sasagana ang negosyo mo, hanggang pagbalik niya into second coming, hanggang rapture, masagana ang negosyo mo. Amen? Kung pinangako sa'yo ni Lord na magkakasasakyan ka hanggat hindi dumadating o hanggang dumating si Lord, may pangako, tatapusin niya magkakasasakyan ka bago siya dumating. Amen? This is how God is working in us, na hindi basta nangangako sa'yo ang Diyos, hindi basta nagbibitaw sa'yo ang Diyos ng salita, kundi ang gusto ng Panginoon, papatunayan niya na hanggang dulo, kaya niyang patunayan, tapusin, at gawin sa buhay mo. Amen? Sige po, palakpakan natin si Lord. Come on, let's give God the glory. God will help you grow in grace until He completed His work in your life. When God starts a project, He completes it. Kung may pangako sa'yo si Lord, tatapusin niya yun ng maganda. Kukumplituhin niya ng napakaganda. When you feel incomplete, unfinished, or distressed by your shortcomings, remember always, ano yung pangako sa'yo ni Lord? Ano yung pinanghahawakan mo? Last 2 Sundays, tinuruan tayo ni Lord na para magkaroon ng expansion, dapat may salita ka ni Lord na pinanghahawakan mo. Kapatid, hanggang ngayon, panghawakan mo yun. Hanggat hindi pa nangyayari, panghawakan mo lang because it will come to pass.
mangyayari at mangyayari ang pangako ng Diyos. Amen? So, ibig sabihin po, establish sa atin na mabuti ang gawa ng Panginoon. Kung good yung inumpisahan, good din po ang magiging ending. May mga tao po kasi na good lang ang umpisa, pero pangit ang ending. Ang ganda ng negosyo sa umpisa, pero pangit po ang ending. Maganda yung marriage sa umpisa, pero hindi po maganda yung nagiging ending. Pero alam niyo po, ibahin niyo ang Diyos. Kapag nagkaroon ka ng maayos na relasyon sa Panginoon, hindi man maganda yung nangyayari sa iyo ngayon, pero manampalataya ka. Pag naging maganda na, ibig sabihin, nasa climax ka na ng pangako ng Diyos sa buhay mo. Amen? Sige po, palakpakan natin si Lord. Come on. Inumpisahan ka ng Diyos sa biyaya, kaya tatapusin ka rin niya sa biyaya. Amen? Kaya nga po nagalit si Paul sa mga taga-Galatian. Nung nag-umpisa po sila, talagang on fire po sila. Gusto-gusto nila mag-church, mag-worship, pero natapos po sila sa laman. Nagkasala po sila. Pero ngayon po, kaligtasan ang nakamulatan natin noong buksan ng ating mga mata. At mamamatay din po tayong may kaligtasan. Amen? Kumpiyansa ang Diyos na samahan kang tapusin ang pinangako niya. Kaya dapat kapatid, kumpiyansa ka rin na kayang tapusin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Sino po dito yung confident ka na, ay, kaya to ni Lord? Amen? Masasabi mo, Lord, kaya mo to, kaya mo to. Amen? Ito yung gusto ng Panginoon na as we go with our life, confident ka na kayang kilusan ng Diyos. Amen? Na kayang galawan ng Diyos. Alam niyo po, natutuwa ako when yung isa po natin kapatiran, kausap ko kanina, sabi niya, Pastora, alam niyo po dati, ang prayer ko is makalaya po ako sa mga utang ko. Kasi daw po, nag-business siya, puro utang. Ang kumikita daw po, mga Bombay, mga ganyan. Sabi ko, oo nga po, no. Sabi niya, alam niyo po, Pastor, ang prayer ko talaga sa Lord, yung tumanda ako, pero yung wala po akong utang at masaya lang po ako. Amen? And ngayon po, nakakatuwa kasi sabi niya, Pastor, nakakatuwa si Lord. Iba yung way niya ng pagkilos, pero sinagot niya yung panalangin ko. Amen? Kaya ngayon po, wala na po akong utang. Amen? Ganon si Lord. Kapag nanalangin ka at may pangako sa iyo ang Diyos, kikilusan niya yan, pero hindi sa paraan mo, kundi sa paraan niya. In a different way, in a different perspective. Pero kapag pinanghawakan mo, kikilusan at kikilusan ng Diyos ang pangako niya. Kaya kailangan lang kapatid, you need to be confident. Be confident na Lord, kasama kita dito. Lord, we are partner in this. Nangako ka, sinabi mo yon, kaya pananampalatayaan ko. Amen? This is how God is moving in us. Na kapag nangako sa iyo si Lord, may tatapusin siyang maganda sa pangakong yan. Amen? Alam niyo po, I remember when I entered college, talagang napanaginipan ko po, or isa po siyang youth camp, na-visualize po, pinakita ng Lord in a vision na I am preaching in the crowd as an engineer. Ito po yung panahon na ako po ay magka-college. At sabi ko, Lord, ang gusto ko po stewardess, ang gusto ko po accountancy, ang dami ko pong gusto. Pero pinakita ni Lord yung vision na yon, engineering. Bulok po ako sa math. Sabi ko, hindi, sabi ni Lord mag-i-engineering ako Sinimulan ko po yung engineering. Unang sem po, 2 yung 5 ko. Sabi ko, grabe. Alam niyo po, nung panahon na yon, reaksyon ng tao. Lord, sabi mo, magiging engineer ako bakit may 5 po ako? Pangit na agad yung sa transcript, unang tingin, 5. Sabi ko, Lord, sabi mo, second sem po, bagsak ulit. Second take ko na po yung isang subject. Hanggang naging fourth take, sabi ko nga po, masteral ko na po yung isang subject. Naka-4 po akong take. Sabi ko, Lord, sabi mo, magiging engineer ako. Alam niyo po, ang magulang ko, may mga magulang po na parang i-discourage yung anak, no? Si mama po, sabi niya, anak, kaya mo pa ba yung engineering? Gusto mo ba lipat ka na ng course? Lipat ka na. Saan po kayo nakakita ng magulang na gano'n? Pinalilipat ka na ng course kasi nahihirapan ka na Hello? Pero alam niyo po, sabi ko, hindi Sabi ni Lord, magiging engineer ako Sabi ni Lord, gagawin niya Nangako siya, pinakita niya sa akin na mangyayari yon. Alam niyo po, biyaya ni Lord, natapos ko po yung engineering, sakto po sa panahon, and I am an board pastor po sa biyaya ni Lord. God is good. Amen? Kasi pinangako ng Diyos. Kapag nangako ang Diyos sa'yo, panghawakan mo. May struggle man na mangyari, may hirap man na mangyari, pero kasi nangako si Lord panghawakan mo na mangyayari.
Amen? Not your way, but God's way. Amen? God is good. Kaya po, ang gagawin natin, the first time you started your life with Christ, huwag mong tatapusin. Tuloy ka lang. Nagkakaroon man ng problema, tuloy ka lang. Normal yun, kapatid. Kanina po nagsha-sharing kami, may isa po kaming youth na talagang in a struggle. Ilang weeks na po siya hindi na-attend. At nalulungkot po ako. Sabi ko, follow up natin, ganito, ganyan. And struggle po talaga siya. Alam niyo po, the more na nagkakaproblema ka, the more dapat na lumalapit ka sa Lord. Why? He is the problem solver. Amen? Kaya ka may problema, tinitingnan ng Diyos kung gaano ka katatag. Gusto ni Lord, tumatatag tayo ng tumatatag. As we grow old, as we move forward, gusto ni Lord, tumatatag tayo. Kaya kapag may problema ka, huwag kang, Sora, pahinga muna po ako kasi may problema po ako. No! Lalo kang lumapit sa Lord. The more na lumalapit ka sa Lord, the more na kinikilusan pa niya lalo ang buhay mo in spite of your struggle. Amen? Papalapit po sa Lord ang labanan. Lumapit tayo ng lumapit dahil may sinimulan na sa iyo si Lord. Tinitingnan niya lang yung partnership mo kung paano niya kikilusan sa buhay mo. Amen? Praise God. Last po is number 3. Una po, di ba, God is confident to start. God is confident to finish. At pangatlo po, pag nagawa na ng Panginoon, as a partner of God, balik po rin po tayo. Na ang lahat ng ginagawa po natin ay laging para sa kaharian. Amen? For the glory of God. Why? Dahil wala po tayong mapapala kapag sa atin lang sa atin ang glory. Ay, magaling ako, okay ako. No, ibalik natin sa Lord ang glory dahil siya ang nag-umpisa, siya ang nagtapos, kaya dapat nasa Kanya ang papuri. Amen? Palakpakan natin si Lord, come on! Kaya kapatid, kapag may answered prayer, balik mo sa Lord, Lord, salamat, napakabuti mo. Why? Siya nag-umpisa eh. Siya din ang nagtapos, siya ang sumagot ng panalangin mo, kaya pala dapat you are giving back the glory to the Lord. Amen. Na Lord, salamat kasi sinamahan mo ko. Lord, salamat kasi hindi mo ko pinabayaan. Napakabuti mo, Lord. Ibalik mo sa Lord ang glory. Amen. Huwag tayong matakot mag-umpisa dahil ang Diyos ang nag-umpisa para sa'yo. Amen. Kung yung umpisa mo, alam niyo po, ang gusto ng Lord is laging para sa kaharian. Namulat po yung heart natin na, Lord, para sa kaharian. Nakikilos tayo para sa kaharian. Ano man na iniisip natin, para sa kaharian. Whether we like it or not, yung umpisa at katapusan natin ay dapat palaging para sa ikaluluwalhati ng ating Diyos. Amen? Laging para sa kadakilaan niya na, Lord, salamat, pumasa ako dahil mo. Amen? Lord, salamat kasi naging matagumpay ako dahil mo. Amen? Why? The more na itinataas mo ang Diyos sa buhay mo, the more na iniaangat niya din ang estado ng buhay mo. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Come on, God is good. Lagi pong sa kadakilaan ng Diyos. Amen? Nakatawa po yung isa lang pala yung keyboardist, no? Dalawa. Yung keyboardista po natin, si Jester, praise God sa kanyang buhay. Lagi po yung nasa church, tug-tug-tug-tug lang. Pero praise God po, gumraduate siya ng cum laude sa biyaya ng Lord. God is good. Ang rason niya lang lagi para sa kaharian. Mamaya, pastora, pwede po bang punta sa church, ang practice lang po, tumugtog na po ng tumugtog. Pero hindi mo alam, yun na pala ang nangyari. Yun po ang naging result. Hindi po siya minsan nag-aaral, pero wag ko mo sabihin na gayahin ninyo. Pero kinilusan po siya ng Diyos. Amen? Marami po tayong mga leaders na nasa young prof, youth, sila po, mga nagbo-board exam, bago mag-aral, mga 1 buwan, ang puso po nila laging para maglingkod. Lagi po silang para sa kaharian. Ang nagiging outcome po ng puso nilang yon, sila po ay pinagtatagumpay ng Diyos. Amen? Alam niyo po, kapag pinagkatiwala mo sa Panginoon ang umpisa, makinig po kayo, kapag pinagkatiwala mo sa Panginoon ang umpisa, tatapusin niya ito ng napakaganda. Amen? God is good. Kaya pala kapatid, kung may uumpisan ka sa buhay mo para sa kaharian, dapat laging para sa glory ng Panginoon. Amen? Mag-uumpisa ka ng negosyo for the glory of God.
Mag-uumpisa ka ng trabaho mo for the glory of God. Mag-uumpisa ka ng pamilya mo, laging for the glory of God. Any season ng buhay mo, mag-aaral ka, magtatrabaho ka, mag-aasawa ka, mag-aanak ka, magkakaapo ka, laging for the glory of God. Bakit? Kasi yan po ang dulo natin, laging para sa kalwalhatian ng ating Diyos. Amen? Lagi ko po sinasabi, what is your goal in life? Pastora, yumaman. Kapatid, let's change that mindset. Ang isip natin laging, Lord, Pastora, may goal ay laging para sa kaharian. Amen? Kapatid, kapag yun ang naging goal mo, yung blessing na mismo ang mag-overtake sa buhay mo. Amen? Blessing will overtake. Sabi ng Panginoon, siya ang tatapos ng lahat ng bagay na sinimulan niya para sa'yo. Kung 5 years ago, nanalangin ka ng kotse, kapatid, ngayong taon na to, may paparating ng kotse para sa'yo. Amen? Kung last year, nananalangin ka, Lord, gusto ko na talaga ng asawa. Come on. This year, magkakaroon ka na ng asawa. Sabi ng mga byuda, yes. Oy, pwede po, kalooban ni Lord. Amen? Hindi natin alam kung ano yung plano ni Lord. Pero kapag nag-umpisa sa iyo, kapatid, manampalataya ka, tatapusin ni Lord ng napakaganda. Amen? God is working in our lives. Isipin lang po natin, not for our glory, but for God's glory alone in our lives. Laging para sa kaharian. Bakit ka naglilinis ng chairs para sa kaharian? Bakit ka nag-i-invite ng tao para sa kaharian? Ba't mo nililibre yung mga katrabaho mo para sa kaharian? Kasi kapag nabusog na sila, next Sunday, ako nang bahala, invite ko yan sa church. Amen? Para sa kaharian. Hindi mo masabi, pero pag ang goal mo ay laging para sa kaharian, hindi mo alam, hindi sukat isipin ng iyong mata o ng iyong isipan ang kayang ibigay na pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Amen? Hindi mo masusukat, kapatid. Mo-overwhelm ka na lang. Grabe, ito na yung blessing. Why? Nakita ng Diyos ang pagpapagal mo. Amen? Nakita ng Diyos ang puso mo. Kaya, kapag nag-umpisa tayo sa Panginoon, nag-umpisa tayo ng mga bagay sa buhay natin, ang laging rason ay for the glory of our God. Amen? Be confident that God can finish what He started in your life. Amen? Praise God. Tatayo po tayong lahat. Nananampalataya po ako na pagdating sa Panginoon, wala pong mahirap. Amen? Walang mahirap sa Diyos. Amen po ba? And every prayer that we have today, every prayer, alam ko po si Lord may gagawin sa panalangin na yan. Amen? May gagawin si Lord sa panalangin na yan. Kaya ngayon pong umagang ito, as we close our eyes, as we come unto God, ngayon pong umagang ito, as we come unto God, hayaan po natin na ang heart natin ay, Lord, para sa kaharian. Lord, for your glory alone. Hayaan mo, Panginoon, na ang laging para sa kaharian mo ang pagkilos namin. Na Lord, whatever you started in us, mananampalataya kami that because of our partnership with you, dahil magka-partner kayo ng Panginoon, kayang tapusin ng Panginoon ang kanyang mga sinimulan. Amen. Now, as we worship to God, as we sing this worship song, kapatid, walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. You're praying for a partner for life. Walang mahirap sa Diyos. You are praying for your business to expand, your business na mag-grow. Walang mahirap sa Diyos. Kaya ng Diyos yan. You are praying na makakilala ang buong pamilya mo sa Panginoon. Kapatid, walang mahirap sa Diyos. You are praying na magkaroon ka ng promotion ngayong taon na to. Walang mahirap sa Diyos. God can move in that prayer. Come on. Ano pa yung panalangin ng puso mo? Come on, put it in your heart today. Kasi walang mahirap sa Diyos, kapatid. Walang mahirap sa Diyos. Ano man ang isipin ng iyong buong pagkatao na, Lord, parang ang hirap, parang imposible. Pero sa paningin ng Panginoon, walang mahirap sa Kanya. Come on. As we worship God, higit sa aking kailangan. Come on, God is more than able.
higit sa aking karanasan, higit sa aking kaya ng Diyos. isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kasalanan. Come on, worship God. He's more than able. Walang imposible sa Panginoon. Higit sa aking isipin, ay kaya kong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Come on, worship the Lord. Walang Mahirap sa'yo. Manifest your prayer today. God will move in your prayer today. Come on, walang mahirap sa Diyos. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo, Panginoon. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Minsan pa, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Come on, people of God, sing. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Ngayong umaga pong ito, as you have your prayer in your heart today, be confident na may kayang gawin ng Diyos sa panalangin na yan. Dahil walang mahirap sa Diyos, walang imposible sa Diyos. And right now, I declare na ang bawat panalangin sa puso ng mga tao naririto, even on online, it shall come to pass. Lahat ay mangyayari ayon sa kalooban ng Diyos. Lahat ay mangyayari ayon sa plano ng Diyos. At dahil nakakilala ka sa Panginoon, sinimulan na ng Diyos. May ginagawa na siya sa buhay mo ngayon. Kinikilusan na niya ang pamilya mo. Kinikilusan na ng Diyos ang negosyo mo. Kinikilusan na ng Diyos ang mga trabaho, ang mga school na pinapasukan. God is working with you right now. At walang mahirap sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. God wants you to be confident today. Be confident today. Be confident on how God will move in your life. Sinimula ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, kaya kong tapusin yan ng napakaganda. Kaya kong tapusin ng napakaganda yan, anak. And right now, as I pray for you, Lord, to all these people na nakakarinig, hayaan mo, Panginoon, na patuloy silang manindigan sa'yo. Mahirap man ang pinagdaraanan, may sitwasyon man na pinagdaraanan, let it be their strength. Let your name, let your presence be their strength. Hayaan mo na ikaw ang aming maging kalakasan, na hanggang sa pagbabalik mo, kami ay nagtatagumpay. Kami ay nagtatagumpay, dala-dala ang pangalan mo, Panginoon. Lord, let all our works, let all our business, let all ng aming mga pinagkakaabalahan, ay laging ang dahilan ay para sa kaharian mo. Salamat, Panginoon.
let everything happens according to your will and your way. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen and Amen and Amen. Praise God. Bago po tayo umupo, kumamay po kayo ng 3 tao at sabihin po natin, you are blessed. Praise God. Thank you, Lord. God bless you po. Now, as we have our Holy Communion, meron po tayong 2 paraphernalia, the bread and the juice. Ang tinapay po ay sumisimbolo ng katawan ni Kristo. At ang juice po ay sumisimbolo ng dugo ni Kristo. Pwede po tayong kumuha ng isang tinapay at isang juice. We are doing the Holy Communion. This is not a ritual, but to reminisce on how Jesus loves us. Pwede po tayong kumuha ng isang tinapay at isang juice. As the Lord says in 1 Corinthians 11, verse 23 to 25, For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread. Verse 24, And when he had given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Pwede po tayong kumuha ng tig-isang tinapay at isang juice. Ginagawa po natin ito para maalala ang matinding pag-ibig ni Jesus sa ating mga buhay. This is a blessing to all of us to receive salvation from the Lord. The moment na na-receive natin ito, tayo po ay kinikilusan na ng Diyos. Amen? Praise God. Hawakan po natin ang ating mga tinapay. Let's pray. Father God, thank you for this bread that symbolizes the body of Jesus. Lord, as we partake this, patuloy naming maalala ang matindi mong pag-ibig sa aming mga buhay. In Jesus' mighty name we pray. Let's eat the bread. Let's hold the cup. Salamat, Panginoon, sa juice na ito na sumisimbolo ng iyong dugo na tumigi sa krus ng Kalbaryo. As we partake this, Lord, let we continually experience your greatness upon us. In Jesus' name, let's drink the juice. Thank you, Lord, for your love. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo at patuloy kaming nananampalataya. Natatapusin mo lahat ng inumpisahan mo sa amin ng napakaganda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise God. Mari po tayo makaupo. God bless you. Palakpakan nga po natin ang Lord. Hallelujah! Thank you, Jesus, for your wonderful word this morning, oh God. Thank you. Sino pong sobrang na-bless? As I'm listening to the preaching, kasi ako po yung, again, naka-assign sa tithes and offering every second service yata. Masyado na akong paborito. Gumagawa po ako ng exhortation. At sa bawat pakikinig ko, the Lord give the word. Alam niyo po, I have a small testimony. Nagtaka ako. Ang ganda ng lakad ko kanina. Last July 19, nag-dedicate po ako ng bahay. Iiksian ko lang po, makinig kayo. How God is so wonderful in my life. Nag-dedicate po ako ng bahay sa Quezon Residences because our pastor has scheduled in Cavite. So ako po yung nag-take over. Mula po nung, I think 10 a.m. hanggang gabi, mahaba po ang nilakad ko. I'm with Lenny, Erica, and Patricia. Nag-dedicate po kami hanggang pumunta kami sa graduation ni ano.
So wala po akong inindang kahit anong sakit. And then Sunday comes, wala din po akong, konti lang po, may ininda akong sakit. Until now, may ininda po akong sakit na yung pong likod ng aking left binte, na ikwento ko na po yan kay Doc, sineresetahan po ako ni Doc ng pain reliever, ay sobrang sakit. Na from that August 20 until now, until nung Sunday after our meeting, maaawa po ako sa sarili ko. I'm crying. Kasi hindi po ako makalakad after the meeting. Wala po akong kasama sa palengke. Nagme-message ako sa anak ko, pumunta na sa work. And sabi ko, Lord, ikaw yung bahala sa akin. Nakauwi po ako ng bahay. Sabi ng panganay ko, Mama, umuwi ka na. Hindi po ako nakapamalengke and everything. At alam niyo po ang naisip ko, lahat ng inuumpisahan ng Lord sa buhay mo, hindi siya papawag na hindi niya tatapusin. I decided after makagaling ako ng Australia, Lord, kasi wala akong ministry doon, patuloy akong magsaserve, maglilingkod for your glory. Whatever comes, kanina ayaw lumabas yung verse, Romans chapter 8. Sabi doon, ano ang makapag-iwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos? Ano ang makapag-iwalay sa iyo para maglingkod ka? Ano ang makapag-iwalay sa iyo? May nasa isip ba kayo? May mga challenges ba kayo sa buhay? Hindi ko mo, Kristiyano ka, pastora ka, hindi ka makakaranas ng ganitong mga pagsubok. And I know, Nanay is one of the testimony to that. Kita niyo po ang paglakad ni Nanay. Pero nahadlangan ba ng kaaway ang kanyang paglilingkod? No. At narinig ng kaaway na last week sabi ko, Lord, wala akong magagawa, wala akong gagawin, kundi ang maglingkod. Yun na yung pinakamataas na bagay na pwede kong gawin sa buhay ko. Alam niyo po, ito yung mga verses na binigay ng Lord. Sabi nga, all the things that we are doing is for the kingdom, for the glory of God. Yung pagbibigay natin ng tithes and offerings, is it for the kingdom? Is it for the God's glory? Amen. Hindi dapat maging burden sa atin ito. Dapat ito'y maging yung sobrang joy ng mga heart natin. Kasi may pangako ang Lord in Philippians 4:19. Ito po yung mga verses na habang ako'y nakikinig, ako'y naggagawa ng exhortation. And with all His abundant. Ano ibig sabihin ng abundant? Kasi iba't iba po ang Philippians 4:19. Maghahanap ka ng magagandang translation. This is the Good News translation. Bakit abundant? Sagana. Walang makakapigil. Amen. Ibababa ko yung cellphone kasi hindi ako makapagbasa. Umuuga ang kamay ko. And with all His abundant wealth through Christ Jesus, my God will supply all your needs. Mamaya ko po itutuloy ang aking legs. At sabi pa, in Habakkuk 2:3, nagsama-sama na po mga verse na ito, tandaan nyo. Sabi doon, that this vision is for a future time. It described the end, it will be fulfilled. Ano mang inumpisahan ng Diyos, Ma'am Dalia, tatapusin niya. Kala ko po nasa Bicol kayo, praise God. And it seems slow, parang ang bagal naman, Lord. Tagal ko na naghihintay, ang tagal ko na nagpe-pray. Wait, patiently. For it will surely take place. It will not be delayed. Palakpakan mo, Lord. Woo! And this is the promise, last verse. Our verse kanina. And I am certain that God who began the good work within you will continue His work until it finally finish on the day when Christ Jesus returns. He who began a good work in you, He'll be faithful to complete it. He who started the work in your life, He'll be faithful to complete it with you. Pasensya na, hindi mo makuha ang chords ko. Palakpakan natin ang Lord. And the tithes and offerings na ibibigay mo sa Lord, ang pangako ng Lord, abundant blessing. Hawakan mo yan. Let's pray. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your goodness and your love and your mercy and your faithfulness, oh God.
And tapusin ko po yung aking testimony bago po tayo mag-pray. And until now po, hindi ako nilumpo ng kaaway. I have the doctor, sabi ng doctor, it's just a muscle pain. Sabi ko, ba't ang tagal naman, Lord? Wait patiently. Basta ngayon, nakakalakad ako. Kahit may pain, parang bikil, ba't nakakalakad ako at hindi ako kayang lumpuhin ng kaaway? Pwede ko to maging dahilan, Lord, di mo na ako sisimba. Di mo na ako pupunta ng church kasi in pain ako. No. At sa buhay po natin, wag na wag kayong patatalo sa kaaway dahil lahat ng sinisimula ng Lord, kaya niyang tapusin. Ano man ang mangyari, kahirapan, sakit karamdaman, and everything, hindi ka kayang pigilin ng Panginoon. Just continue. For everything that we are doing is all for the glory of our Lord until He comes. Amen? Thank you once again, Lord God. Salamat, Panginoon, for all the tithes and offerings, Lord God, na ibibigay at ipagkakalob namin sa iyo. Lord, bless this. Balutan mo ito ng banal na dugo. Hayaan mo, Panginoon, ito ay makapagbigay ng glory lang sa iyong pangalan. And we declare, pangako mo, lahat ng gawa ng kaaway sa buhay namin, sa aming mga finances, sinasawatan namin ito sa pangalan ng Jesus. Tayaan mo ang J1 Lipa Church. Patuloy na pagpapala, biyaya'y bubuhos. Hindi lamang, Panginoon, sa church na ito, kundi sa lahat, Panginoon, ng mga anak mo, Panginoon, na faithful, O God, sa iyo, Panginoong mga pangako. We thank you and we praise you in the name of Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Diyos na nagbigay buhay. Praise God. We have our announcements. Every Sunday, meron po tayo 8 a.m. and 10 a.m. service. And then later po, 2 o'clock p.m., we have our Youth Link. Wow! Yung atin po mga kabataan, 13 years old and up, we encourage you to attend later po. Parang masarap po ang pagkain nila mamaya. Jollibee yata. So, umattend po kayo. Praise God. Kabataan po, ha? Mamaya, kabataan. Okay. So, every Monday po, yung lahat po ng mga bago, ng mga youth, they have their Youth Connect every Monday, 8 p.m. And sa lahat po ng mga gifted, kahit po hindi gifted, basta willing na mag-join po sa worship team. Wow, praise God. They will have their audition po. This will be on August 30. 30? Ano? August 30 po, 1 o'clock p.m. Marunong po kayong kumanta o passion nyo pong kumanta, tumugtog, drums, bass, piano, gitara. Please come here po August 30, 1 o'clock p.m. Open po ang media, open po ang worship team for audition. Headed by our chairman, Chairman Jonas. So please, attend po kayo if you are willing. No age limit po. If you are a youth, adult, any age po is welcome to attend the worship team audition po. So kung may time po kayo, attend po kayo para need po talaga natin ng mga magko-commit pa
sa pagtugtog. Or gusto nyo pong matuto, pwede rin po kayo magpunta kasi nagtitraining po ang ating worship team ng mga natugtog, even po sa pagkanta. Praise God. Ano pa po ate announcement? And August 21 will be the anniversary po ng ating youth. Tama po ba, August? August 21, anniversary po ng ating youth. So lahat po ng mga kabataan, mark the date. Napakasaya po niya, 13 years old and up. We invite na i-cross nyo na po sa calendar nyo. This is their 25th year anniversary ng atin pong mga kabataan. Praise God. So I pray na maka-attend po ang bawat isa. And then next week po, starting August 11 po muna Pastors Mentoring. This is online. And then Wednesday po, August 13, there will be a mentoring online po ng mga leaders, life group leaders. Basta po gusto nyong matuto, may online mentoring po tayo every Wednesday starting next week po, 7 o'clock p.m. Praise God. Tumayo po tayong lahat. Palakpakan po natin si Lord. Come on, let's give God the best clap of praise. Let's pray. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kadakilaan mo. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo. Lord, we are truly filled this morning. Salamat, Panginoon, for awakening us kung gaano kakagaling magsimula at magtapos ng mga bagay, provision at pangako sa aming mga buhay. Patuloy mo kaming, Panginoon, pagpalain. Let us all be filled blessed in our lives, O God. Salamat for this wonderful service, for this wonderful word na ilalagay mo sa aming mga puso. At habang nakataas po ang ating dalawang kamay, ginagawad ko sa inyo ang pagpapala ng Diyos Ama, pag-ibig ng Diyos Anak, at pagsama ni Holy Spirit sa isang linggo, 24 oras. Humayo tayo, dala-dala ang matinding pangako ng Diyos sa ating buhay that it will be into completion in His will and in His way. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen and Amen. Praise God. Magkamayan po ang bawat isa. God bless you po. See you next Sunday. And please go to your life group. Okay, huwag niyo pong kakalimutan. There's still 10 minutes time for our life group po. God bless you, everyone!